Septic tank, pangmayaman lang ba? Marami sa atin ang iniisip na napakamahal magpagawa niyan. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na kaya ninyong magpatayo ng sarili ninyong mura, legal, at maayos na septic system kahit maliit lang ang budget? Basta alam mo ang tamang diskarte, posible yan. Hello mga kadiskarte! Napansin nyo ba sa probinsya o kahit sa ilang urban poor communities na maraming bahay ang walang maayos na septic tank? Yung iba, laging barado. Yung iba, umaapaw kapag umuulan. At ang pinakamatindi, yung amoy na parang laging may kanal sa ilalim ng bahay nyo. Nakaka-stress, di ba? Ang ugat nito, takot sa gastos. Iniisip ng marami na aabutin ng daan-daang libo ang pagpapagawa ng septic tank. Kaya ang ending, marami ang kumakabit na lang ng tubo direkta sa kanal. Pero alam nyo ba, bukod sa delikado ito sa kalusugan ng pamilya at komunidad, illegal din po ito at may kaukulang parusa at multa. Ang maduming tubig na diretsong dumadaloy sa mga estero at ilog ay nagdudulot ng polusyon at sakit. Pero huwag mag-alala. Nandito ako para ibahagi sa inyo ang DIY Smart Pinoy Septic Tank System. Isang solusyon na swak sa budget ng bawat Pilipino. Hindi nyo kailangan ng malaking pera. Kailangan nyo lang ng tamang kaalaman at diskarte. Unang-una, pag-usapan natin ang design. Ang sikreto ay nasa 3-chamber system. Ano ito? Gagamit tayo ng 3 magkakahiwalay na lalagyan. Pwedeng gumamit ng concrete rings or culverts. O kaya naman, para mas makamura, pwede ang malalaking plastic drum, ang unang chamber para sa sedimentation. Dito babagsak lahat ng solid waste mula sa inidoro. Dito maghihiwalay ang solid at liquid. Ang pangalawang chamber ay para sa digestion. Dito naman tutunawin ng bakterya ang mga naiwang maliliit na solid particles. At ang pangatlong chamber para sa overflow. Ang halos malinis ng tubig mula sa pangalawang chamber ay aagos papunta dito bago tuluyang lumabas, papunta sa inyong leach field o drainage. Ang sistemang ito ay simple pero napaka-epektibo para siguraduhing malinis ang tubig na lalabas sa system niyo. Sa pangalawang tip, dapat seal properly. Ito ang susi para iwas amoy at iwas tagas. Siguraduhing lahat ng dugtungan at takip ng inyong chambers ay selyado. Pwedeng gumamit ng semento para sa concrete rings o kung plastic drums ang gamit nyo, pwedeng gumamit ng heavy-duty silicone sealant. Kapag maayos ang pagkakasil, hindi kakalat ang mabahong amoy at hindi rin tatagas ang dumi sa lupa na posibleng makahalo sa inyong water source. Pangatlo at napaka-importante, mag-install ng vent pipe. Ito ay isang maliit na tubo na nakakabit sa inyong septic system at nakaangat pataas, kadalasan hanggang sa bubong. Para saan ito? Dito lalabas ang mga gas at amoy na nabubuo sa loob ng tank. Kung wala nito, ang amoy ay hahanap ng ibang labasan at kadalasan bumabalik ito sa inyong inidoro o sa mga floor drain sa loob ng bahay. Kaya kung ayaw nyo ng amoy kanal sa banyo, huwag na huwag kakalimutan ang vent pipe. Pang-apat, alamin ang tamang distansya. Ayon sa batas at para na rin sa kaligtasan ng inyong pamilya, dapat may layong hindi bababa sa 15 meters ang septic tank ninyo mula sa anumang pinagkukunan ng tubig tulad ng poso o main water line. Napaka-critical nito para maiwasan ang contamination ng inyong iniinom na tubig. Tandaan, health is wealth. At ang panghuli, para mapanatiling maayos ang takbo ng inyong septic system, kailangan itong i-dislodge o ipasipsip every 3 to 5 years. Nakadepende ito sa laki ng inyong tank at sa dami ng gumagamit. Ang regular na pagpapasipsip ay para maiwasan ang pagkapuno at pag-apaw nito. Isipin nyo na lang. Mas maliit na gastos ang regular maintenance kaysa sa abala at mas malaking gastos kapag nagkaproblema na. Ngayon, sa tanong na magkano aabutin, depende sa materyales na gagamitin nyo kaya itong maitayo sa halagang 8,000 hanggang 15,000. Mas mura na yan kumpara sa libo-libong multa para sa illegal waste disposal at sa gastos sa ospital kapag nagkasakit ang pamilya nyo dahil sa maruming kapaligiran. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Tandaan, ang pagkakaroon ng maayos at malinis na tahanan ay karapatan ng bawat isa, mayaman man o hindi. Kaunting diskarte lang ang kailangan.
At bago tayo magtapos, abangan nyo ang susunod nating video. Ituturo ko naman ang mga budget-friendly plumbing layouts para sa mga bahay na walang arkitekto o engineer. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yan at i-on ang notification bell para hindi mo tumamiss. Maraming salamat sa panonood mga kadiskarte. Hanggang sa muli,